Tayo'y nandirito na naman. Ang Boss Dada ninyo'y nandirito na naman para banatan at uratin ang mga kumag, ang mga kupal, ang mga magnanakaw, sindikato, demonyo, Santanas, Judas, Barabas, Hestas. At mga salot, switik ng lipunan. Another day, another Burautan Sessions, mga bossing. At katulad ng aking laging sinasabi, samantalahin natin ang ating kalayaan habang tayo'y hindi pa kinokontempt ng Kongreso, ay magkwentuhan na muna tayo. Kayo po ay mag-ano dyan, mag-follow din dyan dito sa channel natin. Yung mga hindi pa nakasubscribe, subscribe po kayo. Hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga pambuburaot natin. At siyempre, magano na din kayo, mag-like at share. Importante yung share at like, mga bossing. Kailangan paabutin natin ng libo-libo yung like. Kung ilan yung nanonood, kung ilan yung views, dapat ganun din kadami yung like at saka yung share natin. Importante yun, mga boss. Share nyo sa Facebook, i-share nyo din sa YouTube. I-share nyo sa lahat, mga boss. Kasi nga, importante na si Haring Buraot, si Boss Dada po ang Haring Buraot ng YouTube. Na si Haring Buraot ay makarating ang kanyang mensahe sa lahat ng mga Pilipino. Kahit sa hindi Pilipino, kahit sa kakampi, sa kalaban, sa lahat. Importante po yan. Kaya kailangan mag-like, mag-share at yung isang YouTube channel natin in case itong channel na to ay kanilang targetin. Alam ko tinatarget na nila pero hindi pa nila makuha-kuha, hindi pa nila mapitas. Kaya pag na-target na nila yan, mayroon pa tayong isang channel, yung Boss Dada Official. Subscribe din kayo dyan. At alam nyo ba, habang busy mga bossing, sila Pastor Apollo Kibuloy, 10 ng kanyang mga kasamahan para ang kanilang mga, alam nyo na, ang kanilang mga plataforma ay mailathala nila. Abay punyeta, busy din. Busy din ng ating presidente sa pang-aalipusta sa mga taga-PDP. Wow, yabang. Ay, yabang Kayabang Kaya yun ang pag-uusapan natin ngayon, mga boss. Saka na natin pag-usapan yung kay Pastor, yung nangyari sa proclamation rally ni Pastor Apollo Kibuloy. Pag-usapan natin yung proclamation rally ng mga walang silbi sa bayan. Yung mga walang silbi, mga walang kwenta, nagsama-sama ang mga bugok. The birds with the same feather flocks together. Ayan dahil dyan, sige na, simulan na natin. Kasi ako gusto na talagang kagabi pa, napapanaginipan ko na to Gusto ko na talaga pag-usapan to at gusto kong himay-himayin yung mga pinagsasasabi dito ng mahal nating presidenteng walang silbi sa mundo. Ang presidenteng pinakatanga at ang presidenteng pinakawalang silbi, walang alam sa nangyayari sa bayang Pilipinas. Ang presidente ng Pilipinas na nakatira sa bubble. Akala niya ang ganda-ganda ng bayan niya. Pero hindi niya alam na isang kahig, isang tuka ng mga Pilipino. Ang presidente natin na takot matanggalan ng buhok. Ayaw magpa-drug test dahil sa sobrang bopols, hindi niya alam na yung request ng taong bayan na drug test public trust. Kumbaga latak yun or latay yun sa public trust ng Pilipino sa kanya. At hindi daw yun konektado sa public office is a public trust. Ang presidente ng Pilipinas na gustong magbayad kayo ng buwis pero siya merong kaso ng tax evasion. Putang ina niyan. At hindi lang kaso, guilty.
guilty. Ang presidente ng Pilipinas nagigil sa mga doon daw sa mga nangyaring tawag dito, pangmamalabis sa karapatang pangtao noong panahon ng mga Duterte, pero nakalimutan niya anak siya ng pinakakupal na presidente sa buong mundo na si Ferdinand Marcos Sr. na nagdeklara ng martial law at ang daming namatay na mga Pilipino dahil sa kahayupan niya. Ibang klase O sige, simulan na natin. Masyado ka naman, boss dati. Di pa nagsisimulan, bumabanat ka na O sige, tingnan natin at simulan muna natin maigi itong proclamation ng mga hindi natin iboboto. Tingnan natin kung sino mga hindi natin iboboto. Pasok! Yan Oy, kamay-kamay. Yakap muna kay Abby Binay. Beso-beso kay Cayetano na galit yung kapatid. Oy, galit yung kapatid mo dati dyan Kay BBM Bakit ngayon binibeso-beso mo na? Kayo talaga mga Cayetano kayo Isa rin kayo yata sa mga sa mga traidor, mga hudas Hindi natin alam, malay mo naman. Oy, kasi di ba si Alan Peter Cayetano galit na galit dito. Gigil na gigil, pero ang tahimik ni Alan Peter Cayetano ngayon APC. Ito pa si Supremo. Yan kamay-kamay kay Supremo. Oy, pucha si Pacquiao Hoy, Pacquiao, putang ina mo ka. Hoy, Pacquiao, puta, ikaw nasuntok-suntok ka na sa ulo siguro talaga. Oo, sobrang bobo mo. Dati gusto mong habulin lahat ng mga kayamanan nito ni Bongbong Marcos na ninakaw sa Pilipinas. Kamo, gusto mo pa mag-drug test siya. Noong 2022 kung ano-anong pinagsasasabi mo. Gigil na gigil ka rito kay Marcos Jr. Putang ina, tapos ngayon magkaibigan na kayong ngiting aso ka pa. Pacquiao, wala na. Nasira ka dito. Nasira ka dito. Sirang-sira ka na nga. Nasira ka pa dito. Kasi di ka na nag-boxing. Hindi, sa totoo lang, okay naman sana to si Pacquiao. Bilang isang tao, ayos naman to. Kaya lang, walang prinsipyo, walang paninindigan. Mantakin mo, kalaban niya si Bongbong noon. Tapos si Bongbong noon, binabanatan niya ng binabanatan. Tapos ngayon, kasama niya pa. Walang mga delikadesa. Walang mga bayag. Ito na. Ayos maganda yung mga galawan ito pa si Lacson. Isa pa yan si Lacson. Ito, nandiyan din pala si Lacson Lacson, sabi mo umano ka na. Umalis ka na sa alyansa na yan. Punyeta, nandiyan ka pa rin. Isa ka rin sa nananawagan ng drug test noon Bakit ngayon nandiyan ka na? Ang ina nyo talaga. Wala kayong mga betlog. Wala kayong mga bayag. Ayan din si Amy Marcos. Pucha, nandiyan din. Tangina, kunyari pa, galit na galit kay Ading. Pero nandiyan pa rin si Tanga. Walang mga delikadesa, Sino pa? Pucha, eto, matindi si Erwin Tulfo. Si Erwin Tulfo, may sinabi siya, vote straight daw, 12. Vote straight, 12. Puta, 12 sila. Mas pinili niya pa itong mga kasama niya kaysa sa kapatid niya. Si Ben Tulfo, tumatakbo rin. Erwin Tulfo, tanga-tanga mo. So parang sinasabi mo, when you say vote straight, putang ina, nilalaglag mo yung kapatid mo, wala ka talagang utang na loob. Hindi ka magiging si Erwin Tulfo kung di dahil kay Ben Tulfo, tandaan mo yan. Si Ben Tulfo lang nagpakilala sa inyong mga magkakapatid. Tapos ngayon nilalaglag mo si Ben Tulfo dahil lang nandiyan ka sa alyansa para sa bagong Pilipinas. Pero napakagandang indikasyon yan, mga bossing, na si Ben Tulfo ay hindi goods kay Erwin Tulfo. At itong mga Tulfo na to, na yan si Erwin at saka yan si Rapi, iba ang likaw ng bitukan yan. Ang mga politiko talaga yan. Nakikita mo ba si Ben Tulfo hindi masyadong umiimik ngayon yan? Antayin natin. Tahimik lang yan, pero mukhang sure win yan si Ben Tulfo Baka mas manalo pa to si Ben Tulfo kaysa dito kay Erwin Tulfong kumag na to. Hoy, Erich! Tumatakbo ka na ng senador, putay na yung Amerika nga, tinraidor mo.
Wala kang sariling pagkakakilanlan. Dinugas mo nga yung bansang Amerika, yung bansang Pilipinas pa kaya, hindi mo dudugasin, mga mandurugas kayo. O sige, pakinggan natin sasabihin nito ni Bongbong Marcos. Puta, ba't ang lulungkot ng mga tao? Bakit hindi yata naglululundag yung mga tao? Parang mga nakatingin lang sila, para sila mga zombie. Bakit kahapon doon kay Pastor Kibuloy, ganun na talaga yung mga tao. So, nagsasayawan pa. Dito parang putya, mga mukha nila parang Biyernes Santo. Bakit? Ano man nangyari? Bakit ayaw nyo sa mga nakikita ninyo? Napilitan lang ba kayo dyan? Sa Ilocos yata ginanap ito ha. Oo, kasi meron silang stadium yung Marcos Stadium. Di natin alam kung saan pera nang galing yung pagawa niyan, pero nandoon yata sila. Putang ina, baluarte nyo na. Yung mga tao pa na umatin, hindi pa masaya. Oh, kita ninyo yung mga tao. Walang reaksyon. Oh, sige. Uy, puto, pag gumano naman, medyo lagyan nyo naman ng ano. Lagyan nyo naman ng sigla. Hindi pa siya nagsasalita. Ayan o, may mga sumisigaw, BBM. BBM, pero ilan lang. Oh. Kailya, Kailuganos, Gagayem, Ken, Kakabsat, na imbag nga malemyuan. Ukininam. Di ka amam mo, ukinam. Dakis ka nga Ilocano. Ben! Oh, tayo, no? Lunok. Sige. Nagtugaw kayo, Apo. Oy, ocho. Baluarte mo pa yan, ha? Kaya na, baluarte mo pa yan. Hindi pa masaya. Ano ba naman yan? Samantalang kahapon, dun sa proclamation rally ni Pastor Apollo Kibuloy, putya, hindi niya pa baluarte yung Pasig. Taga Davao pa yan. Pero nakita mo yung gulo-gulo ng mga tao sa Pasig, talaga naglululundag. Talagang kahit sino kakabahan, di ba? Kahit sino naman kakabahan, putyang ina, ganun katindi yung mobilization mo. Buong Pilipinas, putya, isang proclamation rally. Senator pa lang ha. Si Pastor Apollo Kibuloy, senador pa lang, buong Pilipinas may proclamation rally. Ito, may pera na ng taong bayan. Ang laki-laki na ng pondo nyo, mantakin mo. Ilang mga ano yan? Ayan o, National People's Coalition, basta, ayan o, basta man daming ano yan. Kaya coalition to kasi ang daming partido. Pinagsama-sama, kaya nakabuo siya ng 12. Mantakin mo, ang dami-dami nyo ng pera, lahat ng pondo ng mga ano na yan, ng mga partido na yan, na pinag-isa nyo na lang, tapos ganito lang yung proclamation rally nyo. Tangina dyan pa sa Ilocos Norte, ano ba naman yan? O sige, diretso. O sige. Pawis ka na naman. O tangina, ano na naman yung hinit-hit mo, kaya yung anak mo, nung bineso-beso ka, pinunasan yung mukha, puro ka na naman mantika. Parang mahirap makapaniwala na nandito na naman tayo sa kampanya. Napakabilis ng panahon. Napakabilis ng pagdaan ng 3 taon na akala natin ay magiging mas matagal. Ngunit nandito nga tayo sa darating na halalan sa Mayo. Tangina, ano yun? Ano yun? Ano na naman yung sinasabi mo? Anak ng tinapay ka na naman, oh. Paligoy-ligoy ka na naman. Iniraos mo na naman, pucha. Akala natin na magiging ganito katagal. Anong ganito katagal? 3 years lang. Anong ganito katagal? Ay na, para ka na naman luko-luko magsalita. Sige. At sinimulan po natin ang aming national campaign. Gagaya ng dati. Dito po sa ating minamahal na lalawigan ng Ilocos Norte. Walang reaksyon yung mga tao. Hoy! Utangin na yung mga laka yung utang na loob ah. Pumunta-punta kayo dyan na magkano binayad sa inyo. Ba't hindi kayo man lang naglulundag? Presidente na yung nagsasalita. Wala man lang sa inyo. Wala man lang gumagano na. Anak ng tinapay. Ano ba namang klase yan? Andito po ang aming ipinagmamalaki. Oh, tas si Charis, baka kumanta ng pyramid yan, ha?
Ang pyramid! Utang ina niyan. Sabog na sabog, oh. Okay, na mga kandidato para sa Senado. Ngunit, bagamat nakatuon ang pansin natin sa ating mga kandidato para sa Senado, huwag po natin kaligtaan ang halos 18,200 na local executive na ating ihahalal sa Mayo. Nabanggit ko po ito dahil may pagmamalaki ng alyansa na kami lang ang may kumpletong ticket mula sa senador hanggang sa sangguniang bayan ng pinakamaliit na bayan ng buong Pilipinas. Wow, proud ka? Utang ina, yun na yun. Achievement na sa'yo yun. Pukin ang ina niyan. Bongbong achievement na sa'yo yun na meron kayong mula senador hanggang sa pinaka-liblib. Tang ina ba naman? Saan ka naman makakita? 1, 2, 3, 4. 5 partido pinagsama-sama nyo. Putang ina niyan. Dapat nga ang senatoriable mo 50 eh. Dapat nga hindi lang 12, dapat 50 yan eh. Naman takin mo ilang partido pinagsama-sama mo. Binili nyo lahat ng partido para magsama-sama kayo. Putang ina, para lang labanan ninyo ang isang partido, ang PDP. Para lang malabanan nyo ang PDP, putang ina, ano kayo, binili ninyo yung maraming mga partido para magsama-sama kayo dyan. Natural makakabuo ka talaga. Di ba? Natural makakabuo ka ng slate mo na senatoriable na 12. Tayo na. So ano na sa'yo achievement na yon na mula sa mga lahat ng buong Pilipinas, mula sa mga pinakamababang posisyon hanggang sa pinakamataas, natural, putang ina, kayo may ayuda, kayo may akap, kayo may AIX, kayo may pera. Mantakin mo, nasa inyo ang pera ng taong bayan. Yung budget ng Pilipinas, kayo ang nagpapaikot. Abay, natural. Alam mo ba, lahat yung mga nandiyan dyan sa likod mo, lahat ng mga kandidato na yan, alam mo ba na dating humihimod lang sa tumbong ng mga Duterte yan, kasama na yung buong angkan mo? Tapos kung magmalaki ka na, kayo lang ang nakabuo ng ganyan. Putang ina, sabi ko nga sa'yo, sa dami ng partidong pinagsama-sama mo, dapat dyan mga 50 mga senador ang ini-endorso mo. Pucha yan. Tapos ngayon, achievement na sa'yo yun. Alam mo kung ano ang achievement dapat? Yung utang ng Pilipinas, nabawasan mo na, napamura mo na yung presyo ng bilihin. Yun sana ang magandang achievement. Yan putang ina, kahit makabuo kayo ng napakaraming kandidato, kahit mga libo-libo pa yan, walang pakialam ang bayang Pilipinas dyan. Hindi yan ang ano. Dahil alam ng Pilipino, ng mga Pilipino na yung mga kinakandidato mo, hindi naman yan makakatulong sa problema nila. Walang silbi ang mga yang katulad mo. Gigil na ang taong bayan sa'yo, kaya lahat ng mga ini-endorso mo, sigurado katulad mo. Kung ano leader, siya din ang mga tagasunod. Kung tanga ka, tanga rin mga yan. At hindi pangkaraniwan ang mga aming kandidato. Hindi po kagaya ng mga nakikita natin sa mga iba't ibang partido. Hirap na hirap makakuha ng kanilang mga miyembro. Wow! Toy no, gumaganyan ka na ha. Ay, yabang-yabang mo na, Bongbong. Nagbago ka na talaga. Sobra yabang mo na. Samantalang noong tumatakbo ka ng presidente, para kang basang pusa. Tangina, iwas ka ng iwas sa mga debate. Ba kung maka-call out ka sa mga partido, paano ba naman? Nasa iyo lahat ng pera, kinamkam nyo na lahat eh. Tapos lahat ng partido pinagsama-sama mo. Kumbaga matindi nga yung unity ninyo eh. Talaga naman. Siyempre talaga naman lahat ng mga may pangalan makukuha mo. Kaya lang pare-parehas kayo. May mga pangalan pero walang mga naiambag sa bayan. Hirap na hirap daw yung iba. Hirap na hirap daw yung iba makabuo. Paano ba naman hindi mahihirapan makabuo? Putang ina. Lahat ba naman ng mga nakadikit sa mga Duterte tinatrabaho nyo?
Oo, kaya nga sabi ko sa inyo, yung mga kandidato ng PDP, puta yan ang talagang mga matatapang na kandidato. Bakit? Kasi kahit na alam nila na tatargetin sila ng gobyerno dahil sa kanilang alliance with the Dutertes, tumakbo pa rin sila alongside mga Duterte. Bongbong, be careful what you wish for. Baka mamaya si VP Sara samahan yan sa buong Pilipinas. Yang mga PDP, ano na yan, yung mga PDP senators na yan, puta ina. Baka matai ka sa salawal mo. Ang bobo mo pa naman mag-speech. Wala ka pa namang clamor. Kailangan mo pa si Andrew E. Para lang magsigawan ng mga tao dahil you are not a rock star. Hindi ka pang masa. Mantakin mo, iikot kayo sa buong Pilipinas tapos dala-dala mo yung mga bit-bit mong mga konyo. Yung mga statement mong matapobre. Hindi uubra yan sa mga Pilipino. Puta, si Inday Sara and PDP speaks the language of the masses. Ano yun? 80% ng mga Pilipino, 80% ng mga Pilipino ay pobre. Dala-dala nila yun. Dala-dala nila yung aura, yung sentimiento, yung mga programa para sa mga pobre. Utang ina, hindi uubra, Bongbong. Yung mga 20-20 pesos na kilo ng bigas mo ngayon. Papaano ka paniniwalaan ng tao na yung mga kandidato mo ay nagsasabi ng totoo, ikaw mismo sinungaling ka. Sa totoo lang, tanga nga yung mga kandidato mo eh. Bopol siyang mga kandidato mo. Bakit? Utang ina, 3 taon, wala kang nagawa sa bayang Pilipinas. Ako ba papayag ako, i-endorso ako ng pinakatangang presidente sa kasaysayan? Kung ako talaga yung mga kandidato na yan, puta, mag-i-independent na lang ako. At tulad si Pacquiao, may pera naman. Nakatakbo ka nga, Pacquiao, ng mag-isa ka sa presidente eh. Munti ka pa manalo, nag-number 3 ka pa. Ba't ka pa sumama dyan? Si Lacson, kilala naman. Si Tito Soto, lalo na mula Apari hanggang Hulo. Kilalang kilala yan. Kung ako talaga, hindi na ako tatakbo eh. Under the ticket nitong kumag na to eh. Kaya lang wala akong choice. Bakit? Wala akong choice. Katulad si Aimee, wala din choice. Si Villar, walang choice. Si Cayetano, walang choice. Bakit? Wala silang choice kasi nga, member sila ng mga partido na pinagkukuhan nito ni Bongbong. Uy, siyempre, kung member ka ng partido na yun, kung anong sabihin ng partido na yun, gagawin mo. Unless umalis ka sa partido na yun. Kung yun ang partido mo ayaw mo lang kay Bongbong, pero gusto mo yung partido mo. So, Bongbong, wag ka mayabang. Itong mga tumatakbo under your ticket, hindi nila gusto na nandiyan sila. Wala lang silang choice. Parang mga Pilipino lang din yan. Parang mga Pinoy lang din yan. Wala silang choice. Kaya pinagtsatsagaan ka na nila. O, sige, diretso. Ang aming pong ipinagmamalaki at pinaglalaban ay subok na at matagal nang nagseserbisyo sa publiko. Yun, subok na at matagal na nagseserbisyo. Puro putang ina. Walang naman tumatak. Walang tumatak na mga nagawa nila sa tao. Wala. Si Bato de la Rosa, Tokhang. War on drugs, di ba? Ganda. Si Bongo, yung Malasakit Center. Yung palang dalawa eh. Doon pa lang sa dalawa eh. Wala na eh, yung mga nandiyan dyan. Anong mga nagawa sa bayan yan? Si Abalos, anong nagawa sa bayan? Utangin na, tinan mo ngayon Mandaluyong. Ang tagal-tagal na nilang mayor dyan. Lahat ng Abalos nasa Mandaluyong. Tingnan mo Mandaluyong. Hanggang ngayon, basurahan pa din. Hindi, totoo ha. Tingnan nyo Mandaluyong. Ikumpara nyo Mandaluyong sa Marikina. Kumpara nyo Mandaluyong sa Makati. Kumpara nyo Mandaluyong sa Pasig. O, tingnan nyo kung saan kumpara nyo Mandaluyong sa San Juan. Yung mga kadikit niya. Mag-ikot ka sa Mandaluyong. O, tingnan mo kung ano makikita mo. Puros mga mga squatter din. Wala naman nagawang matinuyan nung naging mayor yan ng
Bukod sa yung riding in tandem, ipatupad niya, bawal daw mag-angkas sa Mandaluyong pag hindi magkaano-ano. Yun lang. Ang nagawa niya nung naging DILG, ayun, simbahan, sinira niya. Yung KOJC, yung simbahan, sinira niya. O yun, proud ka dun? Dapat nga, hindi kayo nagdadasal eh. Sa ginawa niyo sa KOJC, dapat wag na kayong magdasal dahil sigurado sa impyerno punta niyo niyan. O sige, ano pa? Hindi po ay naaawa rin po kuminsan. Alam mo naman si Aimee, natutulog na. Tulog na si Aimee, putang ina, si Lacson, ayaw, si Tito Soto, alam mo masama loob. Hindi ba? Nakita nyo, ang sasama ng mga mukha nila. Wala silang pride sa mga itsura nila. Parang asiwang-asiwa sila doon sa nagsasalita. Saan ka makakakita ng ganyan? Si Ping Lacson, magaling to eh. Ewan ko ba sa iyo, Ping? Tangina, bakit kinain mo yung tae mo? Ito si Tito Soto, I understand. Tito Soto has always been, kumbaga, in the middle. Okay yan. Oo, pero ito si Aimee, putay na, Oy, Aimee, mahiya ka sa sarili mo. Ang kapal ng mukha mo, talagang lumutang ka pa dyan. Kung ako sa'yo, di ka na lumutang dyan. Patunayan mo na talagang kakampi ka ng mga Duterte. Kung talagang kakampi ka ng mga Duterte, tangina doon ka sa PDP sana nagsusumiksik. Hindi eh. Sa ating mga katunggali, dahil nagmamakaawa para makakuha ng mga malalakas at magagaling na kandidato. Mamakaawa kanino? Nagmamakaawa saan? Sino ba pinariringgan mo? Ilan lang naman kayong mga partido. Kinuha mo na lahat ng partido. Dahil 3 lang naman yung grupo na naglalaban-laban. Partido ng mga makakaliwa, sa iyo din naman yan. Yung partido ninyo at saka yung partido nila Duterte, which is yung PDP. Hindi naman talaga, maliit lang ang PDP at saka wala naman talagang budget ang PDP. Mantakin mo, walang budget ang PDP pero ang dami nilang guest candidate. Alam mo kung bakit? Bakit may mga guest candidate sila? Pwede naman yung mga guest candidate nila magpunta sa inyo eh. Do you remember, inalok mo si Ben Tulfo na maging guest candidate nyo pero tinanggihan ka niya? Alam mo ba't ka tinanggihan ni Tulfo? Kasi basura ka. Kaya tinanggihan ka ni Ben Tulfo. Ikaw ang mahilig sa malalakas. Kapag malakas, may pangalan ang hilig mong kunin. Ben Tulfo, tinanggihan ka. Tama, hindi. O umamin ka. Nilapitan mo si Ben Tulfo 2 beses, pinatawag mo pa sa Malacanang. Ano sabi ni Ben Tulfo sa'yo? Ayaw kong tumakbo sa'yo. Ano bang mahirap intindihin doon? Hindi ba? Kaya ayan, kita mo. Doon sa PDP, kung titingnan mo mga bossing, yung mga tao doon, talagang ito pangmasa talaga ito. Mahihina, ang pangalan, maybe. Pero ito yung may paninindigan. Hirap na hirap daw. Nagmamakaawa daw. Sino na naman, saan mo na naman nakuha yung istorya mo na yan? Napaka-fake news mo talaga. Ikaw talaga ang hari ng fake news sa Pilipinas. Alam mo, BBM, dapat talaga pinapatawag ka sa Tricom eh. Sa dami ng kasinungalingang sinasabi mo at sinabi mo na mga pronouncements mo, dapat talaga ikaw yung unang gisahin doon sa Tricom. Di tulad ng iba, karampot lang ang kandidato. Dito po, buo kami. Hindi lamang buo sa numero, ngunit buo ang loob para ipaglaban ang kapakanan ng bawat Pilipino at ang buong Pilipinas. Ipaglaban ang kapakanan ng bawat Pilipino at buong Pilipinas? Putang ina, ba't kayo lang yung mayaman? Ba't kayo lang may pera? Bakit 3 taong ka na dyan, bongbong, wala ka naman napatunayan? Mahirap pa rin ang mga Pilipino. Wala naman tayong infrastruktura, walang mga ospital, walang mga highway, putang ina, puro ayuda. Ano yan? Iboboto namin yung mga ulul na yan para may panibago na namang ayuda? Anak ng tinapay ka talaga, bongbong. Wala kang kupas. So sige, diretso. Kaya naman, nagtataka nga ako, parang yung mga iba na naging kandidato, nag-deliver lang yata ng suka, nabigyan na ng certificate of candidacy. Oy! Walang Diyo, lakas Napag-utusan lang bumili ng suka, nabigyan na ng certificate of candidacy. Grabe ka naman magsalita, para namang ang tali-talino mo.
Napakayabang mo samantalang nung in-interview ka doon sa Australia yung babaeng nag-interview sa'yo, putang ina, muntik ka mahimatay. Ayabang-yabang mo. Putang ina, nagsona-sona ka pa ng flood control project, bumagyo, putang ina, kamot ka sa ulo mo, anong gagawin natin? Kaya na, Bongbong, wag kang magyabang, wala kang alam. Bongbong, kuhang-kuha ng lahat ng lente ng mga kamera yung mga kabubuhan mo bilang presidente. Kaya puta, wag kang magsalita ng ganyan sa mga kapwa mo, Pilipino, lalo na yung mga kandidato. Dahil putang ina, baka hamunin ka ng debate niyan, Bongbong, matai ka sa salawal mo. Ang yabang-yabang mo, kahit isang debate. Wala kang inatinan. Bukod sa debate ng SMNI, kupal ka. Yun lang ang inatinan mo na debate. Kasi alam mo, nalamang ka. Balita ko nga, humingi ka ng advance questions. Di umano ha. Kaya ang kapal ng mukha mo, Bongbong, para magsalita ng ganyan laban sa mga ibang kandidato. At saka, ba't ganyan ka magsalita? Bakit dati nung tinanong ka ni Boy Abunda last 2022, anong masasabi mo kay Leni Robredo? Ang sagot mo, I do not indulge in negative campaigning. Ayaw mo ng negative campaigning. Putang ina mo, ba't ganyan ka ngayon? Negative campaigning yung ginagawa mo. Sinisiraan mo yung mga kalaban ninyo at minamaliit mo at inaalipusta mo. Ganyan ka na ba kataas, Bongbong? Mantakin mo, wala ka pa nagagawa sa bayang Pilipinas sa 3 taon. Putang ina, ang nagawa mo pa lang na ipa-impeach si BP Sara. Tapos ganyan ka na magsalita, kaya bang yabang mo na? Nagbago ka na.